Number 2, the consecration. Pag sinabi nating consecration, mga kapatid, yung pong ating pong bigyang pagpapahalaga or to dedicate para sa holy things. Alam nyo, sa buhay ng Kristiyano, dapat may mga bagay na alam mo, hindi mo dapat ginagalaw. Dapat kinikilala mo na para sa Diyos to. So everything, pag yung service mo, sa Diyos mo binigay, consecrated service yun. Kapag yung pera mo, sa gawain mo ibinigay, consecrated money yun. Kapag yung talent mo, ibinigay mo, ginamit mo para sa Diyos, yun po ang idea. Ang consecration po ay ang ating pong italaga ang mga bagay para sa Diyos. Kaya mga kapatid, may mga bagay po na dapat maunawaan ng tao. Pero ang problema nila, bara-barabay sila, malaya sila, gagawin ng lahat ng gustong gawin, bibili ng lahat ng gustong bilhin. Pero ang problema, yung para sa Diyos at mga bagay ng Diyos, napapabayaan. Siguro magandang halimbawa, yung pong sinabi po ni David sa 1 Chronicles chapter 29. 1 Chronicles chapter 29 and verse number 5. 1 Chronicles chapter 29 and verse number 5. Okay? Ang sabi po, the gold for things of gold, and the silver of things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of the artificers. Anong sabi niya sa bandang huli? Who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? Mga kapatid, ang importante po, yung linggo, dapat consecrated yan. Wala dapat kaagaw. Mga Kristiyano, hanggat kaya nyo, huwag nyong agawin ng linggo. Sa totoo lang, minsan magpapaalam kayo, pero ang outing, hindi dapat linggo yan, mga kapatid. Kasi kahit si pastor, wala namang karapatang, di ba? Wala naman siyang karapatang ako magpapasye. Because as I understand, Kristiyano ka hanggat maaari. Hindi naman tayo mga kapatid close-minded. May mga unavoidable na sitwasyon. Pero kung ikaw pa mismo ang nagtatalaga, ikaw pa mismo ang nag-i-schedule, na yung linggo ang ginagamit mo for your pleasure, are you giving pleasure to God? Siyempre may mga wala tayong magagawa, subject sila eh. Yun naintindihan natin. Pero yung ikaw may kapasyan ka, yung ikaw mismo ang pwedeng mag-schedule, tapos itatapat mo pa na yun lang ang magandang schedule, linggo, yun na lang ang pwede ko ibigay para sa kasiyahan na yan, para sa outing na yan. Mga kapatid, kahit na mapapayag nyo po ang tao, titiyakin ko sa inyo, nasa prinsipyo, alam ng Diyos ang heart mo eh. Ulitin ko po, open-minded ako, pagka hindi maya-avoid, alam ko po yan. Dahil kahit sino nalalagay sa ganung sitwasyon. Pero kung ikaw mismo nag-i-schedule, tapos ganun ang gagamitin mo, ang ibig sabihin lang nun, napaka-shallow ng tingin mo sa pagsamba. Ang totoo niyan mga kapatid, sa sagradong pagtanaw, wala kayong dapat iniisip pagka-araw ng linggo, kundi ang sambay ng Diyos sa kanyang kadakilaan, sa lahat ng blessing niya sa buhay mo, sa lakas na ibinigay niya sa iyo, yung makatawid ka sa buhay mo. Hindi ba ang marapat ikaw ay magkaroon ng sagradong araw na pupuntahan mo siya, sasambahin mo siya, pupurihin mo siya, pasasalamatan mo siya, dadakilain mo siya. Amen? Hindi lahat ng perang hawak mo para sa gusto mong bilhin. Baka pati yung sagradong para sa Diyos, napapakailaman na natin. Kilala nyo yung church na to? Hindi tayo yung namimilit ng tao sa pagbibigay. Pero ayoko namang maging church tayo na hindi tayo nagtuturo sa mga tao ng tamang pagbibigay. Ha? Maintindihan ni Lord yan. Alam mo naman yung gipit na gipit tayo eh. Di ba? Huwag mo munang ibigay yan. Huwag mo munang ibigay yan. Ha? Ha? Ananias. Huwag mo na natin ibigay yan, Ananias. Ay, Sapira, mahirap yan. Eh, marami pa naman. Pagka ang usapan, Sapira na. Ano ho? Pagka ang usapan, Sapira na, mga kapatid.
karaming ginagastusan mo sa mundo na hindi ka nangihinayang, wala namang kwenta. Tama po? Unahin ko na sa inyo. Hindi ko sinasabing masama na magsaya tayo sa lupa. Diba? Alam niyo po ba kung gaano kamahal ang rides ngayon? Alam niyo kung gaano kamahal ang rides? Hindi na nga ako makapag-shoot out, mga kapatid eh. Bakit? Kasi kailangan pag pumasok ka, babayad ka ng 400 plus. Tapos yung sasakay doon, talagang parang tinanggal pa yung kaluluwa mo, di ba? Oh, samantalang dito, pinagpala ang kaluluwa mo, amen? Doon pag sumakay ka, di ba? Tapos sigawan tayo, okay, gumastos ka na, wala ka pang boses pagkatapos, tama? Sana ba kung nagpipreach ka lagi? Okay, ulitin ko, hindi ako negatibo sa ganon. Ang sinasabi ko lang, baka sa ganon kaya mong gumastos. Tapos sa project na para sa gawain ng Diyos, ni minsan hindi ka man lang nagbigay. Alam niyo po ba pagkatapos yung sumakay? Tapos na yun eh. Di ba? Hindi naman pagka nagbayad kang ganun, pagbalik mo bukas sasakay kang libre. Hindi eh. Samantalang yung project na yan, hanggat nabubuhay ka, nandyan yan. Malinaw po? Nagmukhang nga yaman-yaman ko sa project natin eh. Kasi mga kapatid, ayan si Pastor Donald, mapapatunayan sa inyo. Hindi ko na inintindi yun eh. Diba? Almost every Sunday, 10,000, 15,000. Di lang ako lugar sa isang buwan, nakaka-60,000 ako. Hindi ako nangihinayang ha. Masayang-masaya nga ako eh. Minsan, nagtatampo nga ako kay Pastor Donald, ba't yun lang? Diba? Ba't hindi pa pati yung pera nila Pastor po, idagdag na lagi daw. Isa sa sobrang supportive sa gawain natin. Ayan. Diba? Yung Sirilya family, pagka nakikita mo. Diba? Tapos, sa totoo lang po, may mga members tayong nandyan na kaagad. Basta kung ano lang kailangan. May mga project tayong willing nga Willing nga yung member natin na sasagutin niya Pero sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon ng lahat. Pero mga kapatid, huwag niyong iisipin na para sa akin, kaya ako sinasabi to, kasi hindi namin namamalayan kasi buhay na namin yun. Diba? Diyan sa project, every month, lumalabas, nakasama po kami lagi doon sa... Pero pinabayaan ba kami ng Panginoon? Ayan, naka-arkila pa ako ng Amerikana. Yun nga lang, kailangan tapusin na yung preaching dahil kailangan may balik na to sa lalo't madaling panahon. May additional charge. Kasi ang dapat sa Kristiyano, para mapasaya niya ang Diyos, alam niya dapat na pagka para sa Diyos, huwag mong bibigyan ng karapatan ng sarili mo. Sagrado yan para sa Panginoon. Kaya pag nag-serve ka, yung awit mo para sa Panginoon, baka mamaya ang hilig-hilig mong umawit sa labas pagdating sa gawain ng Diyos, hindi ka masahang umawit. Baka ang dami-dami mong talento pagdating sa gawain ng Diyos, hindi ka willing. Baka mamaya kung saan-saan ka gumagala sa soul winning, hindi ka maasahan. Baka mamaya mga kapatid, kung saan-saan mga kung ano-anong activities ang ginagastusan natin, pero pagdating sa gawain ng Diyos. Alam niyo po ang aking ikinasasaya sa church na to, ito yung church na hindi kayo pinipilit mag-tithes. Tama ba? Hindi kayo pinipilit mag-tithes. Tinuturuan kayong mag-tithes. Pero ang kapasyahan nasa inyo. Ang accountability nasa inyo. Pero dapat, alam nyo, sagrado yan. Para sa Diyos yan. Diba? So, bawat giving natin, ang dapat, mga kapatid, kinikilala nating sagrado ito para sa Diyos. The consecration.